natin ngayon si Auntie Claire. Sara Duterte. In an interview yesterday, may we ask for a reaction regarding the statement of VP Sara Duterte in an interview yesterday sa Digos City where she stated, and I quote, "Marami siyang kakulangan bilang presidente, hindi lamang sa pagbibigay ng simpatya at empathy sa ating mga kababayan. More than that ay yung problema at eskandalo sa paggamit ng pera ng bayan." Salamat. Okay. Nakakuha po ako ng transcript niyan. At napansin ko po na maaari na ganito ang nagiging sagot ng Vice Presidente dahil nafi-feed siya ng mga maling impormasyon. Okay, may isang reporter, hindi po natin alam kung sino, ang tanong ganito, and I quote, "Ma'am, ang mga OFW, masamang-masama ang loob kay PBBM lalo't hindi niya sinalubong sa airport yung mga na-repatriate nating mga kababayan. Ano take nyo?" Unang-una, dapat ang reporter, alam kong hindi kayo parte doon, dapat pag nagtanong sa kanilang ini-interview, ay mayroong facts, mayroong resibo. Katulad ng sinabing masamang-masama ang loob kay PBBM dahil hindi sinalubong sa airport, saan nanggaling ang kwento na yon? So, ngayon, dahil mali na yung premise, sumagot ang Vice Presidente. Ang sabi niya, nakikiisa tayo sa pinagdadaanan ng karamihan nating mga kababayan sa overseas. At yon, nabanggit mo nga, marami siyang kakulangan bilang presidente. Kaya tuloy nasasabi nating nagiging source of fake news ang Vice Presidente dahil pinagmumulan din ng fake news yung tanong ng ibang reporter. So sana maiwasan ng ibang mga reporter, I'm not pertaining to all of you because I know you're all professional here. Iwasan yung ganon, especially kung ang reporter nito ay kaalyado niya or hindi. Mas maganda na maging neutral sa pagtatanong para makapagbigay naman ng matalinong sagot ang ating Vice Presidente. Now, patungkol sa maraming kakulangan ng Pangulong. Unang-una, mas maganda po sana na gamitin muna ang mata at tenga bago ang bibig. Dahil pag inuna natin ang bibig at hindi ginagamit ang mata, tenga at utak, magkakamali kayo ng sagot. Marami na po tayo nabanggit kung anong mga programa ng Pangulong. Ang napupunat talaga natin pag sumagot si Auntie Claire ang ligoy. Ang tanong sa kanya, simple lang. Ano po masasabi ninyo na sinabi ni VP Sara na maraming pagkukulang ang Pangulo? No? Di ba yung sinabi ni VP Sara, maraming pagkukulang ang Pangulo, wala siyang empathy, sympathy sa ating mga OFW, at lalo na yung mga proyekto niya, mga, yun nga, no, yung pagnanakaw, sa madaling salita. Okay. Maraming pagkukulang dahil ninanakaw ng mga tauhan niya yung pera ng taong bayan. Ngayon, ito pong sinasabi ni Auntie Claire na mali ang tanong, kaya mali rin ang sagot. Ayan yung gusto niyang palabasin eh. Kaya tuloy, pinagmumulan si VP Sara ng fake news. Hindi ko po alam kung ano po ang fake news sa mga sagot, sa opinion. Pag ikaw po nagbigay ka ng opinion, hindi po fake news yun. At saka, actually, kahit po opinion yung sagot ni VP Sara, nakabase po to sa katotohanan. Di po ba? Ibig nyo sabihin, walang pagkukulang si BBM? Ibig nyo sabihin, punong-puno ng empathy, punong-puno ng sympathy si BBM? Ibig nyo sabihin, sumalubong ba si BBM sa mga dumarating na OFW? Diba yun ang pinagmulan eh. Masama loob ng OFW dahil hindi sila sinasalubong. Maaring yan, opinion yan nung nagtatanong pero nakabase yan sa tunay na pangyayari. Sino pong OFW yung na-repatriate sa tingin ninyo ang matutuwa na wala ro ng Pangulo?
Dahil yan ang tinanong, yan ang sagot naman ni VP Sara. Wala pong maling tanong at wala rin pong maling sagot. Hindi po ba nakakaramdam ang mga OFW natin ng pagkadismaya? Sa tingin nyo ba mali yun? Tuwan-tuwa po ba yung OFW natin? Yan na lang, sa pagtugon dyan sa gera sa Iran ng US at ng Israel. Sa tingin nyo, tuwan-tuwa yung OFW natin sa pagtugon ng gobyerno? O kung hindi natutuwa, di ba? Nadidismaya. Tama lang naman. Nakabatay po sa katotohanan yan. Maraming pagkukulang ang gobyerno. O edi dapat inisa-isa mo, mali ang sinasabi ni VP Sara dahil mali ang sinasabi ni VP Sara dahil halimbawa, mali ang sinasabi ni VP Sara na hindi tumugon ng gobyerno sa mga OFW dahil nagpadala tayo ng 10 eroplano na pabalik-balik. Katunayan, nakapag-uwi na tayo ng 100,000 mga OFW. Meron ba siyang sinabing ganun? Wala naman eh. Bago mo masabi na hindi totoo yung sinabi ni VP Sara na maraming pagkukulang sa OFW, maraming pagkukulang na proyekto, maraming pagkukulang, bago mo masabi yan na maraming pagkukulang, ay kinakailangan mo munang ipaliwanag okay. Okay sana kung sinasabi na maraming proyekto ang gobyerno, katunayan, nakapagbigay na tayo ng 2 bilyon o 20 bilyon na ayuda, tulong sa mga mahirap. Dahil dyan wala naman kayong sinasabing ganun. Tapos sasabihin nyo, maraming proyekto. Ano nga? Ano yung ginawa ninyong tulong? Kasi yung mga iba't ibang bansa nagpadala ng mga eroplano. Ilan ang eroplano nating pinadala? Tapos sasabihin nyo, mali yung presidente. Dapat nag-iisip, gamitin ng isip, gamitin ng kung ano-ano. Panay kayo salita. Meron pala bakit umaangal ang mga Pilipino? Ngayon, paano tinugunan? Ilan na nakakulong? Ilan na napakulong nyo? Yung sinasabi nyo hindi maganda yung magiging Pasko. Ilan? Ilan sila? Yung mga magnanakaw ng mga flood control, ilan na nakakulong ngayon? Wala. Wala kayong masabi kung ilan. Yan yung sinasabi namin. Na panay kayo, magaling ka masyado magsalita. Vice President, nagsasabi ng totoo. O papapabulaanan nyo na dapat bago magsalita, dapat. Kayo panay salita lang kayo. Wala naman talaga kayong naitutulong. Panay kayo dakdak. Sabi pa ng Pangulo, hindi niya ugalin tumatakbo sa problema. Ano mo tatakbuhan ng problema kung ikaw ang problema ng Pilipinas?